Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin etong si Mayor Baste. Hindi daw po siya natatakot sa mga posibleng mangyari sa kanya matapos lumabas ang balitang siya po ay aarestuhin. Okay, pakinggan muna natin itong balita mga kababayan bago natin gawa ng reaksyon. Itong si Mayor Baste hindi umano takot sa mga posibleng mangyari sa kanya matapos lumabas ang balitang aarestuhin siya. Ang Police Regional Office 11 pinabulaanan ang nasabing impormasyon. May balita dyan ang Bombo Radyo Davao. Ipinahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na hindi siya natatakot sa mga hamon sa politika na kanyang kinakaharap ngayon. Ayon sa alkalde, hindi siya uurong sa sinuman na haharap sa kanya dahil ang tanging layunin lamang niya ay makapaglingkod sa mga tao at gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng lungsod. Dagdag pa nito, hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa kanya mula nang magsimula siyang maglingkod sa publiko. Gayunpaman, hinimok niya ang publiko na maging maingat at mapagmasid sa kanilang paligid. Pinapasalamatan din ni Baste ang mga patuloy na sumusuporta sa kanya, partikular na ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa International Criminal Court o ICC upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Medyo kailangan natin mag-ingat ngayong mga panahon na to dahil kailangan natin tingnan yung sitwasyon ng maayos. Kasi ako, nakakarinig lang ako ng mga istorya ng Marcelo. Pero ngayon, di ko alam kung ito na ba yun. Pero sa nangyayari at nakikita ko at nararamdaman ko, para siyang Marcelo na naririnig ko noong panahon. Hindi pa naman kasi alam ko may mas mga grabe talaga at mga karumaldumal na mga nangyari doon. Pero itong Marcos Jr. gustong gayahin yung tatay niya na senior na. Sa kabilang dako naman, pinabulaanan ng Police Regional Office 11 ang umano'y lumabas na espekulasyon at pahayag ng isang vlogger na si Joy De Vibroa na may 40 pulis na nagtipon sa Davao International Airport upang arestuhin si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon kay Pero 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, isang regular deployment lamang umano ang isinagawa ng RMFB 11 sa entrance ng airport. Samantala, nilinaw din ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Tuazon na wala silang natatanggap na anumang impormasyon kaugnay ng naturang aligasyon. Hindi po totoo, ma'am, na merong na-deploy na 40 RMFBF personnel sa Davao City Airport para arestuhin si Mayor Baste. Ang deployment po ng RMFB 11 sa Davao City Airport ay regular. Noon pa naman po sila na-deploy dyan sa Davao City Airport as security personnel dyan po sa entrance. Kung maalala nyo po, kung kayo pupunta ng Davao City Airport, may outpost po dyan. RMFB 11 po ang nakadeploy. At yan ang ulat mo. Okay, so ayan mga kababayan ayon po mismo sa PNP, hindi po totoo yung pinakalat ng DDS vlogger na itong mga pumunta po dyan sa Davao Airport na mga pulis ay ang aaresto dito kay Baste Duterte. So nagsimula po yung balita na arestuin si Baste Duterte dahil nga po sabi ng vlogger may mga nagpunta na po dun sa Davao Airport, may mga pulis. So ito mga kababayan gusto ko lang po kayong warningan. Ang dami po ngayong pinapakalat na fake news mismo itong mga DDS. Unang-una, tingnan niyo mga kababayan yung paglusob di umano diyan sa bahay ni Rodrigo Duterte. Ay yung unang balita na lumabas ay lulusubin daw, may search warrant daw na lalabas. Kaya nga yung mga DDS nandun nagbabantay sa bahay ni Duterte, di ba? Ayun yung balita. Pero may nangyari bang pag-search doon sa bahay ni Duterte? Hanggang ngayon? O ilang araw na sila nakatambay doon. Nakabantay. Meron ba nangyari? Pinasok pa yung bahay ni Duterte? Pumunta pa nga si Bastiron, sininip yung mga tao Nagpapasalamat pa nga siya sa tao Sabi niya, maraming salamat sa inyo. Ganyan. Maraming salamat sa inyo sa suporta ninyo. Wala namang katotohanan yung balita. Ang tagal na nila doon, bakit wala pang search warrant na lumalabas doon sa bahay ni Duterte? Tapos ngayon, may kinalat na naman yung isang vlogger, DDS. Doon arestuhin daw si Baste kasi may mga pulis na nandun sa airport.
Okay, nagsalita ngayon si Baste. Hindi ako natatakot. Kung may mangyari man, hindi ako natatakot. Kung arestuhin nila ako, hindi ako natatakot. So, eto mga kababayan, tingnan nyo maigi yung ginagawa nila. Sila po ay nagpapakalat ng fake news para po kumuha ng simpatsya ng tao. Tingnan nyo, ibukas yung isip ninyo mga kababayan. Ang ginagawa nila, yung kampo nila mismo ang naglalabas ng fake news para po magamit nila ito para lumabas na sila'y biktima. Ngayon pa nga lang mga kababayan binabanggit na ni Baste Duterte na etong si Bongbong Marcos, si Presidente, ay mukhang gustong gayahin yung kanyang tatay. Nakikita niya na raw yung martial law. Kasi nga, unang-una, aarestuhin siya. Pangalawa, may papasok dun sa bahay. Yun mga balita naman na yun ay fake news. Hindi po totoo. Pinabulaanan po yan mismo ng PNP Davao. So style po yan mga kababayan. Yan na po ang style nila. Nagpapakalat po sila ng fake news na sila po ay aarestuhin, sila po ay isi-search warrant. Eto namang mga ugok na mga taga-suporta nila naniniwala, punta agad sila dun sa sa bahay. Protect Duterte. Gaganyan-ganyan pa. Duterte. Protect. Bantayan natin yung bahay ni Duterte kasi papasukin daw. Ilang araw na kayo dyan, hindi pa kayo nilulusob. Kasi hindi totoo yung balita, pinapakalat lang nila para merong kunwari na sila'y gigipitin. Eto naman, si Baste Duterte, arestuhin. Nagsalita siya. Hindi ako natatakot na arestuhin nila. Hindi ako natatakot, haharapin ko sila. Yung balita naman, kanino nang galing? Doon sa DDS vlogger. Na mismo ang PNP Davao, pinabulaanan. Hindi po totoo yan. Yung sinasabi ng vlogger, hindi po totoo. Kasi yung mga, pumunta po dyan sa Davao City Airport, augmentation po yan, dagdag lang po yan. Hindi po yan pinapunta dyan para arestuhin itong si Baste Duterte. Nakita nyo yung ginagawa nila. Kaya mga kababayan, mag-iingat po kayo sa kumakalat po sa social media. Hindi po lahat ng nababalita dyan ay totoo. Style po minsan nila yan. Gagawa sila ng fake news, mag-iimbento ng kwento na ang pinakalayunin ay makakuha ng simpatsya sa tao. Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman tao ang nakukuha nilang simpatsya . Ang naloloko lang nila yung mga DDS din . Kaya kayo mga DDS, alam niyo, para kayong alam niyo yung ginigisa sa sarili niyong mantika. Ang ginagawa sa inyo ay gumagawa sila ng balita para magalit kayo sa Marcos administration. Na yung balita naman na yon, hindi totoo. At galing po mismo dun sa kampo nila, dun sa kampo ninyo. Kaya dito mga DDS, kayo, mag-iisip-isip Isip-isip kayo. Kumbaga, kayo lang ang naglolokohan. Kayo rin ang naniniwala. Kayo nagpapakalat ng fake news, tapos kayo naniniwala. Tapos, akala nyo naman, paniniwalaan kayo ng taong bayan. Hindi . So, ayan po ang style nila. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Huwag po tayo basta-basta maniniwala kasi baka sabihin ng iba ay, kawawa naman. Na-aresto na nga yung tatay, tapos aarestuhin na naman nila si Baste. Ano ba nangyari sa bansa natin? Baka abuso na tong gobyerno. So, ganun yung gusto nilang isipin ng mga tao. Pero ang totoo, wala naman po talagang katotohanan na aarestuhin si Baste Duterte. Gawa-gawa lang nilang mga DDS vlogger mismo. Ganun ang maiisip ng tao . Uy, kawawa naman. Pagkatapos sila kunin si Duterte, papasukin nila yung bahay ni Duterte. Ayun yung gusto nilang gawin, mga kababayan. Makakuha ng simpatsya sa mga tao. Kaya ako medyo yung isip ninyo, medyo mababaw, mga kababayan. Madali kayong madala ng inyong mga emosyon. Delikado po kayo. Hindi po palaging dapat paniwalaan ng mga balita. Tingnan nyo po muna, verify nyo po muna para hindi po kayo mabudol. Style po nila kasi budol, mga kababayan .
Oh. Pa-victim effect. Sabi niya, hindi ako natatakot arestuhin. Eh, wala namang arrest eh. Wala namang ganun eh. Ha? Wala namang mangyayaring pag-aresto eh. Yung pag-aresto raw, nagmula doon sa kwento ng isang vlogger na may mga pumunta raw sa airport para yun nga, gawin yung plano nilang arestuhin si Duterte, si Baste. Eh, hindi naman nga ganun eh. Sabi ng PNP, augmentation lang yan, dagdag lang yan sa airport. Hindi po yan pang-aresto. Tapos yung mga tao nandun pa sa bahay ni Tatay Digo nagbabantay kasi lulusubin daw. So, maging mapagmatsyag po tayo. Huwag po tayo basta-basta maniniwala kasi yan po ang style nila. Gagawa mismo sila ng mga fake news, nalalabas sila ang biktima para po makakuha ng simpatsya ng tao.